Makigsunan, diha ko no'y usa ka career lady nga unique eg pangan metamorphosis. So iyang angga meta. Ang iyang panagway average lang. Sa ato pa, she has a face only her mother could love. Pero multi-talented. Nya sa wala tuyo ang panghitabo na overdose siya inom sa sleeping pills. Ug busa, she found herself in front of St. Peter. Mingon siya, Senyor Pedro, wag ginituyo in town. Wag ginituyo I did not commit suicide. Mingon si Pedro, kebaw ko. Nya, Nyor, I'm at the prime of my life. Tagain taong ko kahigayunan. So, pila ra istorya magigsunan, mingon si Pedro, sige, tagaan kag chance. You will have 30 more years on earth. Tuod man, nabuhi siya. Ug nakaamgo siya 30 more years. Sige kog tigom, sige kog paningkamot, dili ni mao. I have to shower myself also with care. So pila ra istorya makigsunan, may undergo siya og series of cosmetic enhancements. Gipataas ang iyang ilong, bone lengthening, haron mo taas iyang height, ang iyang buhok pa imo, hair transplant, eyebrow, sa tawag na tattooing, hantod nindot ta jud ay siya magitsura og malipayon kaysa siyang gibuhat. Usa ka adlaw niya na makigsunan samtang busy siya sa iyang trabahoon, pagdayon pauli niya na disgrasya, namatay. Again she found herself in the presence of St. Peter og may reklamo siya, Senyor Pedro, ingon ka 30 more years, baka kon man ka sa kinsa gani ka, sa si Meta ni, siyala pasensya, wala ko kailan nimo. Makigsunan, ang pag-usab sa ato ang panagway, dili na ato matawag nag-transfiguration. It could be a form of enhancement, but not transfiguration. Namoy atong gisaulog karon. Ang pangutana mao kini. Unsa may tuyo ug tumong nga gitugutan man sa Ginoo nga ang tulo niya katinun-an makasaksi sa hagbayaran niyang gitago nga Dios nung gahom ug himaya. Di ba matud pas kasulatan, Jesus did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, he emptied himself and took the form of a slave. Ordinaryo ra kay isang tao. Pero ngano nga nining higayuna, gitugot man niya nga masaksihan ni Pedro, Juan ug ni Tiago ang iyahang Dios nung kinaiya. Haron matubag na to ni maong pangutana makaigsunan matud pas batid sa kasulatan, kinahanglang mobalik ta 8 days earlier sa maong gospel narrative. Kay 1 week before aning hitabo dito sa bukid sa Tabor, na ay laing nahitabo. Before the transfiguration, the Lord made a declaration a week before. Unsay gideclare niya? Nga ang anak sa tao sakiton, unya patyon. He declared something about His death, His passion and death. Nya nganong importante ni nga ato ang mahibaw-an nga konteksto. Tungod kay matud pa sa mga expert sa kasulatan, mao ni rason ngano nga mitugot siya nga makita sa iyang piniling mga tinun-an ang iyang tinago nga Dios nung himaya. First, aron paglig-on sa ilang pagtuo. Aron paglig-on sa ilang pagsalig. Kay for the most part, ang ilang yung tanaw sa Ginoo, ordinary human being. Pero gamhanan, pero balaan. Pero ordinary human being. Just like them, masuko, gutomon, matulog, normal nga tao, ilang tanaw kaniya. So ang Ginoo di gusto nga maoro na mapasud sa ilang una-una, gitagaan silang sneak peek sa iyahang divine glory. Haron mas malig-on ang ilang pagsalig kaniya, ilabi na inig-abot na unya sa iyang passion and death. That's the first reason. Ikaduha, matud pas mga batid sa kasulatan, ikaduhang rason mao kini, to prepare their hearts for the scandal of the cross.
to prepare their hearts for the scandal of the cross. Kay inig-abot sa panahon nga ang Ginoo sakito niya, nakita niya, nalantawan na daan niya, nga mawa gyud sa panumduman sa mga tinun-an, ang gipakita niyang gamhanang mga buhat o gamhanan nga mga wali. Mawa gyud passing. Kaya ang magpasulabi, ang kaulaw sa pagpasakit o ang brutal death on the cross. Ikatulo, mga kaigsuunan nga hinungdan, gipakita sa Ginoo ang iyang pinili ng mga tinun-an sa iyang himaya aron pagpahinumdum kanila to drive home a very important point nga ang kinabuhi nato nining kalibutana dili matapos sa pag-antos o kamatayon lamang. Nga atong panaw nining kalibutana puno sa pag-antos, puno sa pagsulay, na yung mga palasanon nga cross, apan ang ending ani kung mulahutay lang ta og salig niya, dili kamatayon, kundili kahimayaan. Ang tawag nato niya ni ana kabanhawan. So mao ni mga hinungdan ko no nga gipakita sa Ginoo ang iyang tinago nga Dios tong himaya ngadto sa iyang piniling tinun-an. Peter, James, and John. So ang tuyo sa Ginoo mga kaigsuonan dili pa si atab. Dili siya, wala siya kanang manghambog. Wala siya musukom sa temptation sa yawa dito sa disyerto to be spectacular. Dili na mo iyang tuyo niya. Kung dili gibuhat niya kini alang sa kaayuhan sa iyang mga tinun-an. Ang core group. Mga kaigsuonan, ang selection ato makuha ani. Kung naaday nindot nga mga butang moabot sa tong kinabuhi, naatay mga masaksihan nga mga milagro nga approve sa simbahan, naatay masudo nga mga panghitabo nga makadasig nato, atong hinumduman gyud gitugutan ni sa Ginoo aron pag-andam ka nato sa pagsagubang sa mga kalisdanan ni ining kalibutana. Kana atong mga pag-ampo gidungog, kanang atong mga kalampusan, kana siya to prepare us. Inig-abot sa mga panahon nga sulayon ta. Inig-abot sa mga panahon nga makasinati tag kapildihan ug kaparutan. Mao dinay purpose ni ana. Mao sa ning mystery of light called the Transfiguration. This is to prepare us for the mystery, the sorrowful mysteries. So inana gyud ay ang kinabuhi. Unya nganong giandam ta sa Ginoo ni ana kay ang atong pagkasumusunod naglakip man og pagpas-an sa cross. Please find time to pray over Luke chapter 9 verses 21 to 27. Luke 9:21 to 27. Diha gitataw sa Ginoo nga ang pagsunod kaniya apil ni ana ang pagpas-an sa atong cross matag adlaw. Og ni kaning maong pagpas-an makaigsuonan, maghagit ka nato sa pagsalig sa iyang kabubuton. Isip panapos makaigsuonan, ang panahon day sa Kwaresma in relation ni atong gisaulog karon nga mystery of light, the mystery of the Transfiguration, ang mystery di ay sa Transfiguration sa Ginoo nagtudlo ka nato nga niining panahon sa Kwaresma mosalig ta una sa tanan matud pa sa unang pagbasa, mosalig ta sa pagkamatinud-anon sa Dios. Nya matud pa sa Salmo responsorio, mulaom ta sa iyang makaluwas nga kaluoy. Nya matud pa sa ikaduhang pagbasa, atong pahinumduman ang atong kaugalingon nga ang nagpaabot sa mulahutay kaluwasan. Apan alang ni adtong magpasulabi sa pamaagi ng kalibutanon ang nagpaabot kapildihan. May these thoughts inspire us to stick to the Lord. Nya inigabot sa panahon nga murag mahugdo ta, atong balikan ang mga joyful moments sa atong kinabuhi. Ang mga panahon nga gidasig ta sa Ginoo because divine consolations are preparation for our respective passions here on earth. Amen.